Good morning po everyone. Ngayon po ay alas 9 tayo dito sa Japan. 9:30 po kami dito. Ngayon po, it's time again to read our Bible. Our Bible para po sa ating fight natin sa buhay natin sa araw-araw. So, narito po tayo at muli, ano po sa tingin nyo? Gusto nyo po ba yung ating background? Ito po ang napili kong background ngayon dun sa picture. Kasi ang ganda niyan tignan. The presence of God is in the sky. But also, the presence of God is in our side every time. Doon po sa mga anak na sumusunod ng Diyos. At doon po sa nag-iisip pa lang na sumunod sa ating Diyos Ama sa langit. Totoo po na marami po, nung pong ako'y bata, marami ang nagsasabi na ang tao'y may guardian angel. Yes, opo, may angel po ang mundo. May 4 na anghel po sa 4 na sulok ng daigdig. 4 po yung itinalaga ng ating Diyos Ama sa langit. Ang Diyos ng mga Diyos. Ipaliwanag ko po kung bakit Diyos ng mga Diyos. Ano po? Kasi po marami po kung if I'm not mistaken, maybe na-explain ko na rin po ito dati. Yun po ang nare-recall ko. Kasi po kaya Diyos ng mga Diyos, kasi po maraming ginagawang Diyos. Diyos-Diyosan. May mga tao rin na tinitreat sila parang Diyos. Pero po itong Diyos ng mga Diyos, pag po sinabing Diyos ng mga Diyos, ito po ay ang ibig sabihin po ng Diyos ng mga Diyos. Siya yung Diyos na may gawa ng langit at lupa at may gawa ng lahat ng naririto at may gawa po ng tayo. Sabi nga, our Creator, He created all things here on earth, outside the earth, on the earth. Excuse me, nabubulol na naman po ako kasi nag-iisip na naman po ako ng kotobang ilalabas sa aking bibig. Kotoba, ibig sabihin po words. In Japanese, kotoba. Ngayon po, pag po ako nag-uumpisang magsalita, na trouble po ang ating tongue. Kasi nga, syempre, not everyday na nagtatagalog ako. Sa text, maybe nagtatagalog ako. Sa mga messages, but actual communication, not everyday po. Dito lang sa aking pagbabasa. Kaya po, ngayon, ako po yung nagpapasalamat dahil binigyan po ako ng kalakasan ng Diyos, niloob po muli ng ating Diyos, ng mga Diyos, para ako po ay magbigay mag-schedule o magkaroon ng lakas para bumasang muli. Kasi po, recently, hindi po ako nakapagbasa. Pero sabi ko nga po, like what I
I've said before na meron naman po ako na nakalagay dyan sa playlist. Ngayon, yung playlist ko po na yon, pwede nyo pong bisitahin, dun po kayo pumunta, at dun po kayo makinig. Kasi kaya po ako naglalagay ng playlist, and ito pong record ko, in order po siya, nakasama doon. Kung gusto nyo ang marinig nyo ay sa Revelation, so sa Revelation po, nakalagay po, Usapang Revelation. Kaya po doon, chine-check ko rin po kung alin yung talagang mas maraming nakikinig, tumitingin, nagwa-watch, nanonood, ayun, sa Tagalog, nanonood. Kaya nakita ko po na mas marami yung Hebreo. So, ang Hebreo po, kahit ako gusto ko po yung chapter ng Hebreo, kasi po yung Hebreo ay yan po ay ipinangaral ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo, yung nakalagay dun sa Biblia na Hebreo. Kasi po sa Hebreo po, ito po gustong-gusto ko po dito ay talagang kung ano yung pagkatapos ng Panginoong Jesus. Ito po yung mga binilin ng Panginoong Jesus sa kanyang mga apostol, kanyang mga tinuturing na kapatid, tinuturing na anak, tinuturing na alagad. Ay ito pong Hebreo ang mga marami siya ring mga talagang paalala sa atin. Kaya po naman, ngayon, nakita ko po sa Hebreo, nandito tayo sa aking pagbabasa, ay narito po tayo sa malayo-layo na rin po pala. Nandito na po tayo sa nandito na rin po tayo sa ang pananalig sa Diyos. Kaya po ito ngayon po ay itutuloy natin hanggang sa kung hanggang saan tayo abutin, at kung hanggang saan i-allow ng Diyos na babasa ko ito sa inyo ngayon. Ngayon pong araw na ito ng Sunday, November 34. Kaya po, muli po mga kapatid, kukunin ko lang po yung aking touch pen para kasi yung ating background ay medyo may time na nawawala siya. Kaya po ito, once na biglang nag-disappear yung ating background, ay pwede ko po siyang itatouch ko lang siya and then babalik siya sa dati. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, mga kuya ko, mga ate ko, mga kapatid ko, mga pamangking ko, and lahat kaibigan, kakilala, teacher, na mga nakikinig po, at masaya po at kayo ay nakikinig. Maraming salamat po, at hindi lang po ako ang natutuwa, kundi pati po ang ating Diyos natutuwa, kasi ito pong ating pagbabasa ay isang napaka-importanteng bagay po talaga sa buhay ng tao. Kasi po sa aking experience, proven ko po na kapag pala ang tao ay nagbabasa ng Biblia, kinakain niya ang salita ng Diyos, yung
yung pagkain po ng salita ng Diyos ay yun po ay pagkain ng ating espiritu, yung pong taong loob. Kasi ang taong loob po natin ay yung espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos. Yung pong hininga, ihininga niya sa ating mga ninuno na si Eva at si Adan, yun din po kung ano yung meron tayo ngayon, yung hininga na yun. Yun po ay espiritong ibinigay sa atin para tayo maging kaluluwang buhay. Kasi yung pong kaluluwa naman na sinasabi, ay yun po yung katawan natin. Kasi po, pag wala yung espiritu na binigay ng Diyos para tayo makakilos, makagalaw, wala na pong, hindi na po kikilos ang ating katawan. Katulad po nung mga namamatay. Pag namatay, umaalis na po yung espiritu doon. Siguro naman po, hindi kaila sa inyo na ang may mga kahit sa TV na ipapakita nyo, nakikita nyo na ipapalabas na may mga 10 minutes na namatay sila, nawala sila sa katawan, and then meron silang mga pinuntahan, pinanggalingan, ganyan. May mga pangyayari pong ganon, and I believe on that. Kasi once na ang espiritu po natin ay lumabas sa ating katawan, kasi po yung espiritu natin na yun, namamatay lang po kapag kinuha na ng Diyos yung espiritu na yun. O halimbawa po, nakita niya sa isang tao, wala namang nangyayari. Kumbaga, useless na siya. Hindi talagang as in, wala na siyang purpose sa kanyang buhay. May mga pagkakataon po na kasi kahit nag-e-exist siya, kung wala naman din na mangyayari pa sa buhay niya, kasi po tayo, inilikha tayo ng Diyos na ang purpose po natin talaga ay magbigay ng informasyon sa plano ng ating Diyos. Kaya po ngayon, ito po na ginagawa ko ay katulad nung sinasabi ko na purpose ng Diyos sa ating mga tao. Yun nga lang, yung iba ay hindi nila alam yun kasi hindi nga sila nagbabasa ng Biblia, and naniniwala din ako na hindi naman sila destinong maging tagapagsalita ng Diyos, pero naniniwala ako na ang lahat ay tinatawag po ng Diyos. Tinatawag po ng Diyos para malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya po, sa lahat po ng mga nakikinig na sa aking kamag-anakan, kaibigan, kaklase, and all my relatives around the world, kung saan-saan po kayo na naroroon, ay binabati ko po kayo at magandang umaga po ng araw ng linggo. Ngayon po, ang babasahin ko po ngayon na uumpisahan ko ay ito pong Hebreo na ang naka-indicate po dito na naka-specify sa kanya sa party niya ay ang pananalig sa Diyos. Ngayon po, ito po ang una kong babasahin, pero as usual po, bago po tayo magsimula, we need to pray. We need to pray. We ask to our Father God, our living God in heaven, to send His Holy Spirit to be in our middle, in our center, para po maintindihan natin, kayong mga nakikinig, ako na nagbabasa, ay bahala po ang banal na Espiritu ng Diyos na magturo sa akin, umudyok sa akin, at gayon din naman maintindihan natin kung ano yung kalooban ng ating Diyos dito sa parte po ng kaniyang mga salita. Kasi ang Biblia po ang paraan ng Diyos
sa pakikipag-usap sa atin. Kaya po ito ay ginawa para sa tao. At ito po'y ginawa, hindi basta ginawa, hindi basta sinulat. Lahat po ng gumawa nito ay kinasihan ng banal na espiritu. Pinangunahan po ng banal na espiritu. Kasi hindi po nila ito magagawa kung hindi sila pangungunahan ng banal na espiritu. Kaya po, ang pagbabasa din ng Biblia, kailangan ng banal na espiritu ng Diyos para maintindihan nating mabuti. Kasi kapag wala ang banal na espiritu ng Diyos, kahit araw-arawin mo ang pagbasa, pakikinig, kapag wala tayong prayer na padala sa atin ng banal na espiritu ng Diyos, hindi po rin natin maiintindihan, or marinig man natin, akala natin naiintindihan natin, pero ang nangyayari po, iba ang kahulugan. Kaya po ganun kahalaga ang banal na espiritu ng ating Diyos. Kaya po ito, sisimulan na natin kung ano ang mga gusto at inaalaw ng Diyos na maalaman natin ngayon sa oras na ito. Kaya po tayo ay mag-pray na. Ito na po tayo, mag-pray na po tayo. O Diyos Ama namin na sumasalangit, Diyos na buhay at dakila, Diyos ng mga Diyos, Diyos ng aming mga ninunong si Abraham, Isaac at Jacob, na tinawag mong Israel, at si Abram naman na tinawag mong Abram. Narito po kami na aming silang mga ninuno. Yun po ay inaangkin namin sapagkat ayon po sa iyong salita, kami ay nagmula sa iisang lahi, sa iisang ina, iisang ama, which is si Adam and Eve. And then, yun din po naman ay continuation sa angka naman po ni Noah. Kaya po, we are here, Father God, to ask you, to request you, your Holy Spirit to send us so that may we understand all your living words that I'm going to read from this Bible that you had given to me. Thank you, Father God. You are our Father God in heaven, a loving Father, protector, provider, and our everything. Father God, in the name of your Son, Jesus Christ, our King and Savior, King of Kings, and Lord of Lords, narito po kami, Ama, para muli hilingin ang iyong banal na Espiritu upang siyang kumilos dito po sa aking babasahin at sa pakikinggan ng aking mga kapatid, kapwa, mga kamag-anak, mga kakilala, mga kasamahan sa trabaho kung mayroon man, at mga kamag-anakang nasa malayo sa lahat ng parte ng mundong ito, ay abutin mo po sila, Ama, ng iyong mapaghimalang kamay. Liwanagan mo po ang kanilang buhay ng iyong mukha, ng iyong presensya. At sa pakikinig po namin ito, Ama, ay maalaman namin ang lahat ng iyong mga kalooban. Bagamat hindi naman po na isang iglap ay maaalaman namin ang lahat ng iyong kalooban. Kaya po kami ay narito, Ama, at nagpapakababa sa iyong harapan, nananalangin na ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu upang maintindihan naming lahat ang iyong mga kalooban para sa amin. Salamat po, Ama. Kaya po muli, narito po kami at
magbabasa ng iyong mga salita na iyo pong loloobin sa amin. Kaya po, narito pong muli ang aming mga pagbabasa sa iyong mga salita para sa amin.